Ninyo Mulak napahagulgol dahil sa sama ng loob sa ginanap na Senate hearing kahapon. Maraming netizens ang nakisimpatya, ngunit may mga nambash din kay Ninyo Mulak matapos niyang humarap sa Senate hearing kaugnay sa isinampang kaso ng kanyang anak na si Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors ng GMA7. Present sa hearing sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla at Senator Bong Revilla. Ngunit hindi naman dumalo sa hearing ang naturang dalawang independent contractors ng GMA7 na sina Jojo Nones at Richard Dode Cruz na siyang inirereklamo ni Sandro. Noong una ay nakokontrol pa ni Nino Mulak ang kanyang sariling emosyon. Ngunit bandang huli ay bumigay din siya at napahagulgol nang ikwento na niya kung gaano katinding trauma ang dinaranas at nararamdaman ngayon ng anak matapos ang insidente. Pahayag ni Nino, bilang ama, I may have not been a good husband. I may not have tried my best to be a good husband. But I could proudly say that I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya, yung mga anak namin, tinuruan naming maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Dagdag pa niya ay never daw siyang tumawag o nakipag-usap at gumamit ng koneksyon sa showbiz industry para lamang ipasok ang kanyang anak. At talagang kinerir daw ng binata ang pag-o-audition. At laking gulat nga raw niya nang ibalita sa kanya ng anak na ito ay nakapasok na sa GMA Sparkle Artist Center. Nagulat na lang ako isang araw. Biglang sinabi niya, Pa, natanggap ako ng Sparkle. Nakuha siya ng Sparkle. So proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganun. Anya pa ay bilib din siya sa pagiging humble at mababang loob ng kanyang anak kahit pangagaling sila sa showbiz clan. Kahit na may kotse siya, kapag may taping siya, sumasabay siya sa service para walang special treatment. Ganon. Ganon kababa ang loob ni Sandro. Very meek, very tahimik, at sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talagang ako'y nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at halos hindi niya mahawakan yung telepono niya, nung ikinukwento niya sa akin yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones, katrabaho namin siya sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya. Sobrang respeto ko sa kanya. Kaya di ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, di ko naman siya kilala eh. Kwento pa ng aktor, unang sinabihan ni Sandro ang nakababatang kapatid nitong si Alonso. Sabi daw ng aktor ay, Bro, sana huwag mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Pagpapatuloy ni Nino, nakakasama lang talaga ng loob. Kung kaya nilang gawin sa, hindi ko naman po binubuhat yung aking bangko. Pero sa isang pamilya talaga na malaki na ang kontribusyon sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? Di ko naman sinasabi talaga na may ginawan sila na iba. Pero di po ba, kung nakaya nilang gawin sa isang pamilya na may pundasyon na sa industriyang ito, what more sa iba? Tapos ngayon, binabaligtad pa nila yung sitwasyon. Hindi ko sinabing GMA ha, binabaligtad ni na Jojo at Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Nakakasama lang ng loob na kung sino pa yung may sala, yan pa yung nagagawang mangbaliktad ng storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po nabanggit ng NBI pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI. Sa behavioral science, right now he's undergoing counseling. Matapos namang maglabas ng saloobin ni Nino ay tumaas ang kanyang blood pressure. Kaya't naglapitan agad sa kanya ang ilang medics para kuhanan siya ng BP. Samantala, pinunit naman ni Senator Jinggoy Estrada ang sulat na pinadala ng dalawang nasasangkot sa kaso. Aniya, I just read the letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and I believe that the statements stated here are unacceptable. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam nyo, kapag inimbita kayo sa Senado, huwag nyo i-preempt yung aming mga tanong. I think this letter is totally unacceptable and I move that we subpoena them and add testificandum on the next hearing.
Sinang-ayunan naman ito ni Senator Bong Revilla at kaagad namang sinabihan ni Senator Robin ang kanyang secretary na maglabas ng sabina para sa dalawang nasa sangkot sa kaso.